baby, kalma. Huwag agad humusga. Intindihin muna daw natin. Sana kung sinabi niyang ito'y dogma, doon tayo mag-react. Hindi eh. Personal view. Ang impyerno ay parang ekspresyon pa rin ng pagmamahal ng Diyos sa tao na ayaw sa Kanya. Yung bang pagmamahal na masakit man sa akin na hindi ako piliin mo, igagalang ko ang gusto mo. Last January ay nagpangulak po ng isang interview ang ating Santo Papa Francisco sa isang kilalang talk show sa Italia. At sa loob nga ng talk show na ito na ang interview ay tumagal ng halos 1 oras na pinanood daw ng milyong-milyong tao. Ang isa sa mga naging tanong kay Papa Francisco ay, how does he imagine hell? Ano ang palagay niya tungkol sa impyerno? At ang naging sagot ni Papa Francisco ay ganito, what I am going to say is not a dogma of faith, but my own personal view. I like to think of hell as empty. I hope it is. Maraming mga natuwa, pero marami din ang hindi. In fact, marami ang nainis, napuwisit, nagalit. Ang sabi nga ng isang pahayagan sa Italia, social media in flames. Para bang ang impyerno ay naramdaman ng social media dahil sa galit. Nag-iinit na galit, nag-aapoy na damdamin ng mga taong kontra sa sinabi ni Papa Francisco. Nasabi nung isa, what about Hitler? What about justice? What about the Bible? Actually, medya pa yung comment na yan. May mga nagmura. May mga nagsabing si Pope ay Antichrist. At tulad ng mga nag-reaction din nang sabihin ng Santo Papa na pwede namang i-bless yung mga same-sex couple. Ang dami ring mga negatibo at mga di magandang reaksyon. Pero sabi nga din po ni Pope Francis sa interviewing sinasabi po natin ngayon, most of the time, when decisions are not accepted, it is because they are not understood. And people, instead of trying to have a direct fraternal discussion, hang on or hold on to their doubts, resistance, and make ugly conclusions. In other words, parang yung kantang, kalma, baby, kalma. Huwag agad humusga. Intindihin muna daw natin. Sana yung sinasabi niya. Kasi una, maliwanag naman, di ba? Sinabi niyang hindi ito dogma. Hindi tayo obligadong paniwalaan yung sinabi niya. Hindi ito stand ng buong simbahan. Hindi ito opisyal na katuruan ng simbahan. Ito ay personal view niya. Tama siya yung Santo Papa, nire-represent niya ang buong simbahang Katolika, pero wala ba siyang karapatan tulad mo, tulad ko, para sa personal na view niya? Lalo na kung may batayan naman yung sinasabi niya at pupunta po tayo sa puntong yan. Sana kung sinabi niya ito'y dogma, doon tayo mag-react. Hindi eh, personal view. At sana kung sinabi niya, wala talagang impyerno, meron eh. Sa statement niya, merong impyerno. Diba? In fact, sa marami niya mga speeches and sermon, imine-mention niya ang kalaban. Beware of the enemy, Satan, the devil, hell. Sinasabi niya yan, so pinaniniwalaan niya yan na mayroong lugar para sa mga taong hanggang sa huli ay hindi magsisisi sa kanilang kasalanan. Ang sinasabi lang niya, sana walang laman. At hindi po universalism yan. Pag sinabi pong universalism, ito ay isang katuruang ayaw ng simbahan dahil ang sinasabi ng turo ng universalism, lahat ng kaluluwa ng tao pag namatay, regardless kung nakapagsisi man o hindi sa maraming mga kasalanan, diretso agad ng kalangitan. Ayaw ni Pope Francis niyan. There has to be real, authentic conversion. Kaya nga minsan, sa isang speech niya o sermon, ang sabi niya, yung mga miyembro ng mafia sa Italia, kapag hindi kayo tumigil sa mga ginagawa ninyo, may kapupuntahan kayo, impyerno. So there has to be conversion. There has to be repentance. It's just that the Pope in his statement was banking on two very important related things. Ang una, yung pinakamahalaga, the Pope is banking on the grace and mercy of God. On the grace and mercy of God
nakita naman natin gagawin ang lahat. Tayo lang ang reliyon na may Diyos na nagkatawang tao para hanapin at iligtas ang tao. Tayo lang ang may Diyos na namatay para sa kaligtasan ng tao. Tayo lang ang may Diyos na gagawin ng lahat, maligtas lamang ang lahat. Kung ikaw yung matinong magulang, matutuwa ka ba kung meron kang anak na pasaway kahit ginagawa mo na ang lahat? Malulungkot ka. At hanggat makakaya mo, gagawin mo ang lahat para maiayos ang buhay niya. Luke 11 verse 11, ang Diyos pa kaya? Anong sabi ni San Pablo nung nakaraang linggo pinagnilaya natin ito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sinong laban sa atin o ano ang hindi natin kakayanin? Ang sabi pa niya, kung naipagkaloob ng Diyos ang kanyang kaisa-isa pinakamamahal, bugtong na anak, ano ang hindi niyang ibibigay para sa kabutihan nating lahat? Diba? Can we not, like the Pope, also bank on that? Di ba natin pwedeng paniwalaan yun at panghawakan? Sapagkat kung magkakatotoo man na dahil sa grasya at biyaya ng Diyos na walang kaluluwa sa impyerno, lahat naman tayo makikinabang dyan, pati ikaw na nang huhusga, akala mo kung sino ka. Ano gusto mo, ikaw lang nasa langit? Please be reminded na kung tayo mapunta ng langit, hindi dahil sa tayo mabuti, kundi dahil pa rin sa awa, kabutihan at grasya ng Diyos. So I don't see anything wrong with the Pope banking on the grace and mercy of God. Dahil may batayan yan eh. Ezekiel 33:11, sabi ng Diyos, sabihin mo sa mga tao, hindi ako nasisiyahan na may mapahamak o mamatay na makasalanan. Gusto kong siya'y bigyan ng pagkakataon para magbagong buhay. Ang sabi pa sa 2 Peter, ang sabi ng ating Panginoon, tumutupad siya sa kanyang pangako. Tumutupad siya sa sinabi na nung una pa. Ayaw niyang may mapahamak. Gusto niyang maligtas ang lahat. Kaya gusto niyang ang tao ay magbagong buhay. Kaya't yung sinabi ng Santo Papa, may batayan sa banal na kasulatan, may batayan sa turo ng simbahan, at lalong may batayan sa kalikasan ng Diyos na gagawin ng lahat upang magkamit tayo ng kaligtasan. Mali ba yan? Hindi mali yan. In connection with that, our Pope is also banking on the willingness of man to avail the grace and mercy of God. Yung willingness ng tao maligtas. Kaya nga yung nasabi ng Pope, I hope it is empty. Una nakabatay, sabi nga natin sa grace and mercy of God. Pero nakabatay din ito sa paniniwala ng Pope sa tao na buksan ang kanyang buhay sa pagmamahal at awa ng Diyos. Na para bang sinasabi niya sa statement na yan, sana naman, gaano man kalaki ang ating mga kasalanan, i-avail natin ang grasya, pagpapatawad at awa ng Diyos. Para pare-pareho tayong hindi mapunta ng impyerno, magkusay mapunta sa kalangitan kasama ni Kristo. Huwag nating sayangin ang ginawang pagkakatawang tao ni Kristo at ang kamatayan muling pagkabuhay ni Kristo. Yun ang sinasabi dyan ng Santo Papa. Kaya again, hindi ito basta I hope lang, wishy-wishy lang, may batayan. Una, ang grasya, pagmamahal at awa ng Diyos. Pangalawa, ang pagiging bukas sana ng tao sa grasya na yan, pagmamahal at awa ng Diyos. Sapagkat sabi nga po ng isang batikang theologian na si C.S. Lewis, the gates of hell are locked from the inside. Ang tarangkahan ng impyerno ay nakakandado mula sa loob. So, alisin daw natin yung pag-iisip natin na ang Diyos ang naglalagay ng tao sa impyerno tapos kinakandado ang tao sa impyerno. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ang Diyos ang naglalagay ng tao sa impyerno, kundi ang tao na hindi pinakikinggan ang Diyos buong buhay niya hanggang sa mamatay niya, ang siyang nagdadala ng kanyang sarili sa impyerno. Kaya ang impyerno ay para sa dyablo at para sa mga kampon niya. Ang ibig sabihin ay gustong gumayap, pumailalim sa kapangyarihan ng dyablo at gayahin ng dyablo na ayawan ang Diyos sa buhay nito. The gates of hell are locked from the inside. Kasi ang mga taong napupunta ng impyerno kung mayroon man, sabi ni C.S. Lewis sa ganyang pahayag, ay yung buong buhay nila
Ayaw nilang makasama ang Diyos. Kaya pagpasok sa impyerno, nilalak nila sa loob kasi ayaw nilang makapasok ang Diyos. Ayaw din nilang magkaroon ng pagkakataon na sila'y makalabas ng impyerno sapagkat for some reasons, nanalin lang na sila ng Diablo, nag-enjoy na sila, na wala sa kanilang buhay ang Diyos. Na sinasabi ng kanilang buhay, hindi ko kailangan ang Diyos. Kaya't ang Diyos naman, na nagbigay sa atin ng pinakamagandang regalo ang ating kalayaan dahil mahal niya tayo, ayaw niyang tayo maging parang robot. Gusto niya, magkaroon tayo ng laya na sumagot ng oo o hindi sa Kanya. Sapagkat doon lang naman nagkakaroon ng halaga ang ating pag-oo sa Kanya. Kung meron din tayong kakayang humindi sa Kanya, so binigyan Kanya ng laya, binigyan niya tayo ng laya. Kaya kung hanggang sa uli, gagamitin natin ang kalayaan natin laban sa Kanya, sasabihin natin, dahil sa ating kalayaan, Lord, ayoko sa iyo eh. God will be like, kahit gusto ko, ayaw mo, ibibigay ko ang gusto mo. That is why, ang impyerno ay parang ekspresyon pa rin ng pagmamahal ng Diyos sa tao na ayaw sa Kanya. Yung bang pagmamahal na masakit man sa akin na hindi ako piliin mo, igagalang ko ang gusto mo. Yun ang impyerno. At ang mararamdaman ng tao sa impyerno, yung akala niyang hindi niya kailangan ng Diyos, pero hindi pala talaga niya kailangan, kundi kailangan. Pero huli na ang lahat kasi ikininandado na niya ang kanyang sarili sa impyerno. Yun ang magiging pagisisi ng mga pasasailalim sa kapangyarihan ng Diablo at gagayahin ng Diablo at tanggihan ng Diyos buong buhay nito. Tingnan po niyo ang Diablo. Siya yung unang tumalikod sa Diyos. Siya yung unang nagsabing, ayoko sa iyo. Siya yung unang nagkandado ng kanyang sarili sa impyerno. Masaya ba sa desisyon niya? Kung masaya siya, ba't nanggugulo pa siya? Kung masaya siya, gusto naman niya siya ang hari ng buhay niya, di ba? O nasa impyerno ka na, ikaw yung hari. Ba't pupunta ka pa dito sa mundo at nanggugulo pa? Bakit you've been trying to battle against God? Alam mo naman, 2,000 years ago, hindi ka nanalo. Ba't paulit-ulit mong kinakalaban ng Diyos? Ha, Diablo? Alam naman niya hindi siya mananalo. Ba't patuloy na nanggugulo? Ayaw niya manahimik na lang sa impyerno. Kasi hindi natatahimik ang mga Diablo at ang mga kaluluwa sa impyerno. Dahil hindi man nila aminin dahil sa yabang nila. Alam nila sa puso nila, kailangan ko ang Diyos. Kaya sana, huwag tayong palinlang sa Diablo, ha? Naghahanap lang siya ng damay. Huwag tayong pabudol sa Kanya. Huwag na huwag nating sasayangin ang pagmamahal ng Diyos. Sapagkat pag nagkataon, yun ang ating pagsisisihan. Sinayang ko ang pagmamahal ng Diyos. Kung paanong pwede mong pagsisihan ang pagluloko mo sa asawa mo na mahal ka. Kung paanong po pwede mong pagsisihan ang pagmamahal ng mga magulang mong sinayang mo dahil naging pasaway ka. Hanggang sa mamatay, hindi mo nagantihan ang kabutihan at pagmamahal ng mga ito sa iyo. Kung paanong ganun ang magiging pagsisisi mo sa kapatid mong tinalikuran mo, hindi ka lang napagbigyan minsan ito, bagamat ang dami na niyang naitulong sa iyo. Darating ang pagkakataon na aaminin mo sa sarili mo, sinayang ko ang pagmamahal ng taong ito. Ito sana ang hilingin nating biyaya na huwag nating maranasan sapagkat yun ang impyerno. Pagsisisi sa huli na wala nang magagawa dahil huli na ang lahat.